Hey guys, so we are finally here dito sa Vietnam. So nandito na kami ngayon guys, and kakababa lang talaga namin ng plane, and pupunta kami doon later for immigration. Kaya dito na muna kami para mag video. Ayan si Ann, si Mrs. So first time namin dito sa Vietnam, and samahan nyo kami as we explore. So ang first na gagawin muna natin for today is pupuntahan yung immigration. According sa mga napapanood natin, no, medyo mahaba yung pila sa immigration. So ano na muna tayo, diretso na tayo doon later. Ang kinagandahan nga pala dito guys, kasi pagbaba nyo ng plane is may ganito sila. Ayan, may code kayo dito na pwedeng i-scan for free wifi. Kaya kung wala pa kayong eSIM or hindi pa kayo nakabili ng physical SIM nyo, pwede kayong mag-connect temporarily. So nandun sa baba yung mga tao, and nandun na rin yung immigration. Ayan o. Hey guys, so finally nakapasok na kami dito sa Da Nang, and pagdating nyo dito sa Da Nang, pipila kayo sa immigration. Yung napapanood natin sa TikTok, mahaba yung pila sa immigration, pero nagkataon dito sa atin na kukonti lang yung pila, no? Kaya hindi masyado tayo nagtagal dito sa immigration. Ang ina-expect ko, may mga tanong pa sila sa immigration pero wala na, no? Ibibigay lang natin yung passport natin and that's it. Diretso na. Tapos nun guys, paglabas mo naman dito sa immigration, may makikita ka dito mga nagbebenta ng eSIM dun sa mga areas na yon. No, yung phone ko kasi guys is hindi siya applicable for eSIM. Kaya yung binili natin is yung physical SIM talaga ng Vietnam, no? And binayaran natin yun sa halagang $10 lang. So, pwede na natin siyang magamit dito for 10 days as well. So, ayun. Again, welcome to Da Nang. Sa wakas, nakarating na tayo dito. And maghahanap na lang tayo ngayon ng pagkain. Time check, no? It's 11:48 sa Philippine time, pero behind kasi ng 1 hour ang Vietnam, so nasa around 10 o'clock pa lang dito. So maghanap-hanap na muna tayo ng pagkain. Pagdating namin sa airport guys, syempre gabi na yung flight and medyo gutom na kami, pero wala kaming nahanap na kainan sa loob mismo ng airport, no? Nakahanap pa kami ng kainan dito sa labas. And nagdagdag lang ako ng pera natin. Nag-withdraw ako ng around 4,500 pesos. And yun lang muna yung withdraw ko, kasi titingnan ko kung hanggang saan naaabutin yung 4,500 pesos dito. So nakasakay na kami ng Grab guys. So ang gagawin nyo kapag nandito kayo sa Da Nang Airport, no, may mga nakatambay na mga lalaki sa labas na nag-o-offer ng Grab. Tapos ang gagawin nila, phone nila yung gagamitin to book a ride sa Grab, no? Pero wag yun yung kukunin nyo, kasi kinompare namin kanina, no, may nag-offer sa amin na yun yung kanya pero mas mahal compared sa Grab na nasa amin dun sa app mismo namin. Okay, so ang kailangan yung gawin is kunin nyo mismo yung phone nyo. Yun lang yung asahan nyo mismo, yung Grab na meron sa phone nyo. Huwag kayong lalapit doon sa mga tao na mag-offer na phone nila yung gagamitin, kasi hindi natin alam, baka mapagperahan tayo. So yun lang yung naging experience namin dito, kasi mas mahal, no? Mabuti na lang naisipan ni Mrs. na i-check muna, wag muna yun yung i-book, kasi kung nagkataon mas mahal siya. Papunta na kami ngayon sa aming hotel, sa Grand Sunrise Boutique Hotel. Balikan natin kayo. Pawis na tayo guys, kasi mainit dito ngayon sa Vietnam. Pero nakarating na tayo dito sa ating room, no, dito sa Grand Sunrise Boutique Hotel dito sa Da Nang, no. And ipapakita na natin sa inyo ngayon ang ating room. Okay. So simulan natin dito sa kanilang CR. Ayan, meron tayong bathtub, meron tayong toilet, may bidet. Hinahanap natin yan, dapat hindi mawala yung bidet. Tapos tingnan nyo dito guys, transparent siya. So kapag naliligo ka, makikita dito yung puwet mo. Okay, so ayan.
Dalawang kama. Okay, tig-isa kami ni Mrs. Diyan siya, dito ako. Hindi, joke lang. So, eto na kami ngayon. And may malaki silang mirror dito. And may lamp, may desk. Ano pa ba? Maganda yung room, malaki. May TV, may malaking salamin dito. So, we will be staying here for like 3 days. Tapos, lipat na naman kami ng other location. So, ayun, no? Doon nagtatapos ang day 1 ng ating adventure dito sa Danang. And yun, again, reminder, no? Kasi kamuntikan na talaga kaming ma-scam kanina. Kasi may mga nag-o-offer kasi sa airport, guys, na cellphone nila yung gagamitin nila para mag-book ng Grab, no? Wag na wag nyo yung gagawin. Always trust your own Grab application, okay? Kasi kanina, mahal, no? Mahal yung ipinakitang presyo sa amin ng driver kanina. Pero nung nag-book kami by our own application, mura siya. So, kapag nandito kayo sa Vietnam, iwasan nyo yung mga tao na naghihintay sa my airport, no? As much as possible, own application nyo yung gamitin nyo. So, ayun, time check. It's already 1 a.m. na sa Philippines, no? Pero dito na sa around, ano pa lang, 1 hour delay kasi sila dito. So, 12 midnight na. And dito lang siguro magtatapos ang day 1 natin. So, maliligo na muna kami, guys, kasi sobrang init na. Maganda siya, no? Malapit lang ito, guys, sa Mikey Beach. Kaya bukas, maglalakad-lakad kami around the area and mag-explore kami dito. Yung travel kasi na gusto namin, ayaw namin ng masyadong maraming activities, no? Gusto namin yung chill travel lang, relax lang. And titingnan lang namin kung ano yung magagawa namin dito. Thank you so much ulit sa pagsama. Until next time, peace out. Na-bother si Mrs. guys kasi makikita daw yung puwet niya. Pero napag-alaman natin na may tabon pala dito. Ayan. So, pwede niyong ibabayan for privacy purposes. Ayan. Nasolve na yung issue ni Mrs. kasi makikita ko daw yung kanyang puwet. So, yun lang, guys. Good night, everyone. Breakfast na muna kami, guys. Rice is live. So, ito yung kinuha namin for our breakfast. This is mine. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa may rooftop ng hotel namin, no? And kung mapapansin nyo, nandun lang yung Mikey Beach. Sobrang lapit lang. And dito sa hotel namin, sa Grand Sunrise Boutique, meron din siyang kasamang pool, no? So, kasama na to sa mga binayaran natin. And yeah, pwede tayong maligo dito from early morning up until 9 p.m. Yung kanyang sky is katulad ng sa Manila. Hindi siya yung blue sky. Medyo hazy siya. Medyo grayish, no? Kasi siguro maraming buildings dito. Pollution na rin. Pero yun, no? Yun yung napansin natin dito. Hey guys, so nakabalik na tayo sa hotel room and magtatrabaho na muna tayo, no? Okay, so yeah, work na muna tayo and later siguro kapag hindi na masyado mainit, doon na tayo gagala sa labas tapos titingin-tingin. So yeah, work na muna tayo. Tapos na tayo magtrabaho, guys, and time check, it's 4:53 p.m. dito sa Danang. Sa Pilipinas, mga alas 5 na to. And today na yung official day natin para gumala dito sa Vietnam. Today pupunta kami ng Mikey Beach and titingnan natin kung ano yung mga pwedeng magawa doon. So eto yung mga pagkain namin ngayon na hindi namin alam kung paano kainin, pero susubukan namin in our own way. So I think ganito yung tamang pagkain. Nilagay ko sa ganito, lalagyan natin ng mangga. Tama ba itong pagkain natin? Tapos ito, guys. Ito, ganito. Ayan. Lalagyan mo daw dito. Parang masarap yung sa'yo. Tapos babalutin. And then tatanggalin ito. Ayan. And ito ang i-dip natin dito sa sauce. Tikman na natin yung sauce, guys, kasi baka maanghang yung sauce. Tikman natin. Maanghang nga. Ano masasabi mo? Masarap yung sa kanya. Masarap ito, guys. Ito naman, okay yung lasa niya. Bago.
Alright, so natapos na kaming kumain and eto na yung verdict. Yung parang barbecue na masarap yun. Pero yung parang egg tart na may mga shrimp and seafood, medyo hindi ko trip yung kanyang lasa. Pero yung barbecue kanina, yung skewer, masarap. And yeah, medyo messy lang siyang kainin kasi kailangan mo talagang magkamay. Pero masarap siya. In fairness, new experience. And ngayon maghanap na naman kami ng pang himagas, kumbaga. Maghanap kami ng dessert, matcha maybe, ice cream, or about something sweet para mawala yung yung aftertaste ng kinain namin. Sobrang ganda maglakad-lakad dito guys, kahit nasabihin natin na mainit kasi yung breeze ng dagat, malamig pa rin siya sa pakiramdam. Nakahanap na kami ng ice cream. Mag-ice cream kami kasi mainit yung panahon. Although mainit siya, pero hindi naman siya ganun kasakit sa balat na init. Run! Run! Dito sa Vietnam, bawal yung tanga guys kasi napakabilis ng mga motor nila dito, parang ayaw mag-brake. Alam nyo guys, don't stop dreaming. No, kasi dati napapanood ko lang ito sa TikTok, nakikita ko lang sa mga videos ng ibang tao na pa-travel sila sa ibang bansa. And ngayon, nandito na ako sa Da Nang and naglalakad sa kanilang park dito. And yeah, who would have thought na maabot ako dito. Sobrang ganda nung ginawa ni Lord sa buhay ko for a few months lang. Sobrang dami nang nagbago. And thank you Lord. Doon ako kasi for how many years hindi ko man lang in-expect yung ganito. So again, thank you Lord sa mga ganitong klase ng blessings na nai-enjoy namin. Don't stop dreaming, don't stop praying, and wag niyong i-underestimate yung kayang gawin ng Panginoon sa inyo kasi in a short amount of time, pwedeng magbago yung buhay niyo. Hi guys, so nandito kami ngayon sa may night market para kumain ng seafood. So ito naman na yung ganap natin kasi every weekends lang nagkakaroon ng fire and water doon sa may Dragon, and nagkataon na Friday ngayon. So after namin kumain dito sa Sontra Market, diretso kami ngayon sa may Dragon. So nag-order kami nung maliit na lobster, tapos scallops, and I think mura na siya no para sa presyo niya dito kasi medyo malaki rin yung lobster na nandito. So mga nasa around lang yung nabayaran namin, 1,000 plus lang. May ka na, may lobster ka na, may scallops ka na, may rice ka na. And yun, ipakita natin sa inyo later. Okay, dumating na yung order namin guys. Meron kaming lobster, itong scallops, tapos itong fried rice nila dito. So kain na tayo. Ito na yung verdict sa food, no? Kung pauulitin ako, I would not do this again, na yung bibili ka sa mga naka-display dito sa Sontra Market, lalong-lalo na yung hindi na live na mga food. Kasi iba na yung kanyang amoy, medyo iba na yung kanyang lasa. Kasi guys, kung fresh pa to, dapat hindi napupudpud agad yung laman ng yung laman ng lobster. Pero the fact na parang napupudpud agad siya kahit konting ganyan mo pa lang, ibig sabihin medyo matagal na yung meat niya, no? Kasi siguro imaginein mo na lang for how many hours, siguro kaninang umaga pa to, or baka hindi natin alam, baka ilang araw na to, no? Para sa may mga sensitive na tiyan, tingin ko hindi siya ganun ka-safe. So kung uulit man ako na bibili ng ganito, I think doon na lang tayo sa mga buhay pa, yung nakikita mong lumalangoy talaga, kasi yung nandito na medyo matagal na siyang nakatambay, no? Hindi natin alam kung gano'n na to katagal, pero sa lasa niya parang hindi ako swak. Sayang, excited pa naman ako kanina. So yun, lesson learned, mas maganda na
doon na lang kayo sa live market mismo. Don't get me wrong guys, hindi ko naman nila lahat. Baka nagkataon lang din na yung order namin yung medyo hindi fresh. Baka nagkataon lang din siya. Pero hindi ko nila lahat kasi yung iba dito matagal na naman kumakain sa mga ganito and okay lang naman sa kanila yung lasa. Baka nagkataon lang talaga na yung sa amin hindi siya ganun ka-fresh. So hindi ko nila lahat. Pero yung sinasabi ko is para dun sa may mga sensitive na tiyan, siguro wag na lang. Kasi baka mag-ano pa kayo, magkasakit pa kayo. Papunta na kami ngayon doon sa may dragon and aabangan namin doon yung kanyang fire and water na pag-sprinkle. Nandito na kami ngayon sa may uluhan ng dragon and hahanapin na namin yung Dragon Ball. Ayan, dyan lalabas mamaya yung apoy and tubig. Saan tayo ngayon, ma'am? Saan Tayo sa Dragon Balls. Init. Init! Ang kagandahan pala dito guys, kapag may ganyan, tinitigil nila yung traffic. Kaya yung mga tao dito, ayan. Ina-expect ko talaga tuloy-tuloy lang yung traffic pero tinitigil pala nila, no? So, ayan. Anong masasabi mo, ma'am? Water baptism. Pauwi na kami ngayon guys and tignan nyo, ganun lang kasimple, no? Pero sobrang dami ng turista na pumupunta sa mga ganitong klase ng lugar. Sa atin kasi walang dragon, buhaya lang talaga meron. Buhaya lang meron sa Pilipinas guys, walang dragon. So this is our last day here in Vietnam and the best time to spend it is dito sa beach nila, no? So nandito kami ngayon sa My An Beach. My An or Mi An, di ko alam kung anong pagkakabasa nila. Pero nandito kami sa beach nila ngayon and maghahanap lang kami ng mga pwedeng makainan, maglalakad, and maybe later massage kung papala rin. So, see you guys later. Hey guys, so nandito kami ngayon sa isang seafood restaurant sa may Danang. Ipapakita natin sa inyo later yung kanyang mga seafood. Now, gusto kong kumain ulit ng seafood ng Vietnam kasi na-frustrate tayo dun sa seafood sa Sontra Market kasi pangit yung seafood nila dito. Well, dito at least, very fresh yung kanilang seafood. Samahan nyo, ipapakita natin sa inyo. So, ganito karami yung mga seafood na meron sila dito and you have the option, no, kung gusto mong magpaluto sa kanila. So, meron dito rin may mga shell, may mga malalaking crabs. Ayan. May mga lobsters. Ayan. So makakasigurado ka na very fresh yung makakain mo. Unlike doon sa Sontra Market, mura nga siya pero hindi mo sure kung talaga bang fresh yung kinakain mo. Ayan, oh. Quite expensive pero para na lang siya sa experience, kumbaga, na kahit minsan man lang makatry tayo ng ganito. Kasi never ko pang na-experience na kumain ng lobster, to be honest. Yung sa Sontra Market pa lang dapat. Unfortunately nga, pangit yung kanilang pagkakaluto and hindi masarap, hindi siya fresh, no? So, ayun, babawi tayo dito. Medyo may kamahalan, pero yeah, i-enjoy na lang natin yung life, kumbaga. Minsan lang tayo mabuhay, minsan lang tayo maka-experience ng mga ganito. Sulitin na lang natin habang kaya pa natin. Wow!
No? Yeah. Ang splash daw, ang splash. Ah. Wala masyad na kain. Kainan na guys. Paminsan-minsan lang tayo ganito. Alam niyo yung tinatawag na Pegasus. Pigadong sosyal. Minsan, ano lang, enjoy din natin yung life. Alam mo yun? Panay tayo trabaho, nagsisikap tayo kumita ng pera, tapos hindi natin hinahayaan na mag-enjoy yung sarili natin. So, from time to time, treat yourself din kahit papaano. Pat yourself, kumbaga. You're doing a good job. Parang ganun. So, kaya na muna tayo. So, this is our last night here in Danang. So, thank you so much ulit guys sa pagsama. Thank you so much Lord sa blessings na binigay niyo sa amin. Thank you so much sa opportunity na maranasan ang beauty ng Vietnam. Until next time guys. Peace out!